Mga kababayan, sa loob ng ilang dekada, pinangarap ng ating Philippine Air Force na maibalik ang kanilang dating bagsik at lakas. Mula nang magretiro ang ating mga F-5 fighter jets noong early 2000s, nag-iwan ito ng napakalaking butas sa ating air defense. Ngayon, sa gitna ng matinding tensyon sa ating mga karagatan at teritoryo, ang pangangailangan para sa isang tunay na multi-role fighter o MRF ay hindi na lamang isang luho, ito ay usapin na ng pambansang kaligtasan. Sa mahabang panahon, umugang ang napakalakas na balita na ang KF-21 Boramae ng South Korea ang magiging ultimate pambato natin. Marami ang nag-akala na ito na ang pinal na pagpipilian para sa ating MRF project. Pero teka lang, may malaking pasabog ang Department of National Defense. Isang malaking revelasyon ang lumabas kamakailan, at binabago nito ang buong hugis ng ating military modernization. Habang inaabangan natin ang South Korea, buhay na buhay din pala ang negosasyon para sa JAS-39 Gripen acquisition mula sa bansang Sweden. Ano nga ba ang totoong plano ng DND? Tatalikuran na ba natin ang South Korea para piliin ang Sweden? O baka naman, may mas malaking master plan ng ating gobyerno na ngayon lang unti-unting nabubunyag sa publiko? Nasasaksihan na nga ba natin ang simula ng isang dual fleet strategy? Huwag kayong aalis, dahil sa video na ito, hihimayin natin ng napakalalim ang pinakabagong update mula mismo kay Secretary Gibo Teodoro. Pag-uusapan natin ang nag-viral na video ng ating mga opisyal sa Korea, ang napakagandang usapin ng local assembly, ang technical superiority ng dalawang jets, at ang pinakamalaking batas na kailangang baguhin para matuloy ang lahat ng ito. Huwag skip, dahil ang deep dive analysis na ito ang sasagot sa lahat ng inyong mga tanong. Umpisahan na natin. Magsimula tayo sa isa sa pinakamalaking balita na yumanig sa defense community kamakailan. Mismong si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro ang tahasang nagsabi na aktibong isinasaalang-alang ng kagawaran ang KF-21 Boramae ng South Korea bilang isang napakagandang opsyon para sa ating multi-role fighter program. At ito ang nakakapanindig balahibo, isang opisyal na anunsyo ang inaasahang ilalabas sa lalong madaling panahon. Ang kasalukuyang high-level negotiations ay naglalayong makakuha ng 12 hanggang 20 na unit ng nasabing jet. Ang pagkakaroon ng 12 hanggang 20 ng mga 4.5 generation fighters na ito ay tuluyang magbabago sa balanse ng puwersa sa ating himpapawid. Pero ito ang tunay na game changer na nakapaloob sa usapang ito. Ang negosasyon ay posibleng kasama ang local assembly at ang pagtatayo ng maintenance, repair, and overhaul, o MRO, facilities dito mismo sa Pilipinas. Bakit ito mahalaga? Isipin ninyo ang isang hinaharap kung saan hindi na lamang tayo nag-i-import ng mga eroplano. Ang pagkakaroon ng lokal na MRO facility ay nangangahulugan ng ganap na technology transfer. Epekto sa ekonomiya, magbubukas ito ng libo-libong mataas na sweldong trabaho para sa ating mga Pilipinong aeronautical engineers, technicians, at mechanics. Estratehikong kalayaan, strategic independence, kapag may nasira o kailangan ng heavy maintenance ang ating mga fighter jet sa panahon ng digmaan, hindi na natin kailangang ipadala pa sa ibang bansa. Gagawa at aayusin natin sila sa sarili nating lupa. Iyan ang tinatawag na absolute strategic independence na perpektong nakahanay sa ating Re-Horizon 3 modernization goals. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng mga nakakabilib at makasaysayang development para sa KF-21, kinansela na ba ang pagbili sa Swedish JAS-39 Gripen? Ang malinaw na sagot ay isang malaking hindi. Sa katunayan, mismong si Secretary Gibo Teodoro ang nag-anunsyo na makikipag-usap ang DND kay Swedish Defense Minister Paul Johnson tungkol sa posibleng pag-angkin sa Gripen E/F variant. Ang eksaktong sinabi ng ating kalihim ay, well, in general, naturally, yung defense cooperation natin, alam naman ng publiko, isang inaay natin, kung may pondo tayo yung Gripen ano. Tiwala siyang idinagdag na kapag nakuha na ang pondo o financing, bibilhin ng Pilipinas ang mga Gripens para sa Philippine Air Force. Tingnan natin ng maigi kung bakit hindi mabitawan ng DND ang Gripen. Ang JAS-39E/F variant ay isang halimaw pagdating sa electronic warfare. Ito ay isang single-engine fighter na may isa sa pinakamababang operating costs per flight hour sa buong mundo. Hindi masakit sa bulsa ng gobyerno ang pagpapalipad nito araw-araw para magpatrol. Bukod pa rito,
Kaya nitong magdala ng Meteor Beyond Visual Range air-to-air missile, na nagbibigay dito ng nakamamatay na first look, first kill capability. Kilala rin ang Sweden sa pag-aalok ng napakagandang government-to-government financing packages. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling kasali ang Sweden sa usapan, pinaglalaban ng DND ang South Korea at Sweden para ibigay ang pinakamagandang financial terms para sa Pilipinas. Ito ay isang napakatalinong diplomatic at economic masterstroke. Ito ay nagdadala sa atin sa pinakamahalagang tanong, paano papasok ang dalawang magkaibang eroplano sa iisang Air Force? Ayon sa mga pinakamagagaling na defense analysts, ang lahat ng ito ay tumuturo sa isang napaka-estratehikong two-tranche master plan, kung saan gagamitin ang tinatawag sa militar na high-low mix, o isang multi-platform strategy. Ang heavy hitter, Tranche 1, ang unang yugto na binubuo ng 12 hanggang 20 units ay malamang na mapupunta sa KF-21 Boramae. Bilang isang mas malaki at twin-engine fighter na may semi-stealth capabilities at napakalaking payload capacity, ang Boramae ang magsisilbing ating heavy penetrator. Gagamitin ito para sa long-range maritime patrol sa West Philippine Sea at para tapatan ang malalaking assets ng mga kalaban. Ang Agile Interceptor, Tranche 2, samantala, ang mga Gripens naman ang posibleng papuno sa ikalawang tranche. Ang pinakamalaking selling point ng Gripen ay ang kakayahan nitong lumapag sa mga austere runways. Kung sakaling bombahin o masira ang ating mga pangunahing airbases tulad ng Basa Air Base o Antonio Bautista Air Base, ang Gripen ay madaling makakalapag sa isang ordinaryong provincial highway. Isang maliit na grupo lamang ng mobile conscripts ang kailangan para mag-refuel at magkarga ng armas nito sa loob lamang ng wala pang 15 minutes, at makakalipad na itong muli. Ang pagkuha sa dalawang uri ng jet ay nangangahulugang nagtatayo tayo ng isang malalim, hindi mahulaan ng kalaban, at napakatibay na air defense network. Ang KF-21 ang magbibigay ng mabigat na atake, habang ang Gripen ay magbibigay ng walang kapantay na kakayahang mabuhay at rumesponde ng mabilis. Pero bago tayo magdiwang, kailangan muna nating pag-usapan ang isang napakalaki at napakabigat na hadlang. Babalikan natin ang maikling sinabi ni Sec. Gibo, kung may pondo tayo. Ang mga fighter jets ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. At sa ngayon, ang pag-usad ng buong pangarap na ito para sa Re-Horizon 3 ay nakasalalay ng malaki sa madaliang pag-amyenda ng lehislatura sa batas na PD 415, o Presidential Decree 415. Para sa mga hindi nakakaalam, ang PD 415 ay isang lumang batas na mahigpit na nililimitahan kung paano maaaring umutang ang gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa para sa mga kagamitang militar. Naglalagay ito ng mabigat na limitasyon sa defense borrowing. Upang makuha ang 12 hanggang 20 KF-21 jets kasama ang local assembly, o upang makuha ang napakagandang multi-year financing packages na iniaalok ng Sweden para sa Gripen, kailangang amyendahan kaagad ng ating mga mambabatas ang detrekong ito. Kailangan nating luwagan ang batas para makapasok ang mga government-to-government soft loans. Ang political will mula sa DND ay siguradong nandyan, ang militar ay nangangailangan nito ng labis upang maprotektahan ang ating soberanya, ngunit ang huling susi ay mahigpit na hawak ng ating mga mambabatas sa Kongreso at Senado. Kung walang amienda sa PD 415, walang budget flexibility. At kung walang budget flexibility, ang mga fighter jets na ito ay mananatili lamang na mga scale model sa isang exhibition table. Ang mga darating na linggo at buwan ay magiging napakahalaga, lalo na sa inaasahang opisyal na anunsyo mula sa Department of National Defense. Nakatingin tayo sa bukang liwayway ng isang makasaysayang panahon para sa Philippine Air Force sa ilalim ng Re-Horizon 3. Ang posibleng pagsasanib puwersa ng malakas na KF-21 at ng tactical na JAS-39 Gripen ay sa wakas magbibigay sa atin ng matatalim na ngipin na kailangan natin upang matapang na ipagtanggol ang ating himpapawid at karagatan. Ano ang inyong reaksyon sa napakagandang balitang ito? Nai-excite ba kayo sa posibilidad ng local assembly at MRO para sa KF-21? At pabor ba kayo na madaliin ng ating mga mambabatas ang pag-amyenda sa PD 415 para mapabilis ang pagbili natin ng mga fighter jets? Ipaalam sa akin ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Gusto kong basahin at replyan ang mga opinyon ninyo. Mangyaring huwag kalimutang i-like ang video na ito, e-share ito sa inyong mga kaibigan at kapwa defense enthusiasts,
at i-hit ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga latest at pinakamalalim na balita tungkol sa ating Armed Forces of the Philippines. Hanggang sa muling episode, mabuhay ang Pilipinas!